Sina Trisha, Ian, Miko, John at Ira ay ilan lang sa ating castaways na naging kontrobersyal sa ating Celebrity Showdown. Pinag-usapan ng buong bayan ang bawat tribal council kung saan sila ay natanggal. Pagbalik dito sa Maynila, kabi-kabila ang pagbabago sa kanilang mga buhay. Croatia! Nagsimula siya noon sa comedy bars. Ito ba ay nalulungkot? At ngayon, isa na siya sa pinaka-di malilimutang celebrity castaways. Ba't kayo natulog? Yan ang cheerleader ng isla, si Pretty Trisha. Ang game plan ko lang naman panalunin yung mga challenges, maging ako. At pagdating sa mga intriga sa isla, si Pretty Trisha ang palaging nangunguna. Sino mas bongga? Si John o si Troy? Between them. Kasi kahit sino namang bali, nagpapantasya kay John Hall at kay Troy Montero. We're in the same boat. Kung wala naman talagang kung hindi naman talaga totoo, di ba bakit ka magre-react, di ba? Ayon sa kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, maaasahan at mapagkakatiwalaan naman daw si Trisha. Kaibigan ko si Trisha for the longest time. Pero never ko siya sigurong tinraidor. Malaki rin daw ang pasasalamat ni Trisha dahil maraming bagay ang kanyang natutunan mula sa kanyang island experience. Huwag ka agad maniwala sa mga tao. Sa mga chika. Hindi kasi masyado akong gullible Mula rin sa isla, tutukan natin ang bibong bunso na si Miko. At tulad ni Trisha, baon din niya sa pag-uwi ang mga bagay na nagpatatag sa kanya bilang tao. Yung overall experience ko sa island, hindi mabibili ng kahit na sino. Dahil, alam mo yun, after nung pagsali ko sa Survivor, ang dami ko natutunan, naging mas disiplinado ko, responsable sa buhay. Maraming araw ang nakapansin sa malaking ipinagbago ni Miko. Una-una, naging independent. Nagpaalam sa akin na bubukod daw siya. Kumuha ng konto. Kasi nga, ginagawa pa yung bahay namin. First day niya dito sa Pilipinas, nagkita kami. Sobrang ibang-iba. Halos hindi ko na siya makilala. Mas naging cowboy siya. Yung mga dating hindi niya kinakain, yung mga dati na mga hindi niya ginagawa. Alam mo yun, nakakapanibago lang. Dahil sa nakuhang exposure ni Miko mula sa pagsali sa Survivor, maraming oportunidad ang nagbukas para sa kanya. Nagugulat na lang ako, biglang, Miko, pwede ka bang ma-invite sa ganito? Miko, meron kang taping for ganito. Tapos tumawag, nag-text yung Dwarfina. Sabi, Miko, kasi we're planning to get you dito sa bagong soap ng GMA. Sabi ko, wow! Ang pilyong amboy na si Ian kasabay ni Miko nang napatalsik sa isla. Naging kontrobersyal si Ian dahil habang nasa isla, kinwestiyon ang kanyang tunay na kasarian. The reason that happened was kasi may isang fan. Gumawa sila ng fan page, Ron yan. Parang, I thought that was like kind of weird. Pero it was funny. I'm also linked with Miko, di ba? It's funny. It's cool. Pero veterano man daw sa pagsali sa reality shows. Hindi pa niya nararanasang manalo. Palagi po akong runner-up sa mga reality shows. Like, katulad ng Starstruck, I was top 6, top 5 yung winners. Tapos, dito, I was top 11, top 10 yung merge. Hindi man niya naiuwi ang pinakamataas na karangalan. Kabi-kabila naman ang nagbubukas na pintuan. And may underwear endorsement na ako. And, yeah, I'm getting some endorsements. Mas marami na yung shoots ko kaysa natapos yung Starstruck. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa siga ng isla na si John Hall? You wanna try me? Let's get it on! Nagsimula sa showbiz bilang isang sexy model at nakapareha ang ex-girlfriend na si Aubrey Miles sa pelikula. Matagal ng fan ng larong Survivor si John at tuwang-tuwa siya nang ang pangarap na makasali ay natupad. I'm very happy with the whole experience. Since the first Survivor US, I wanted to join to see how I would do in the middle of nowhere, find your own food, make your own shelter, and sa tingin ko I did okay. Naipit man daw sa mga intriga kina Aubrey at Michelle sa isla. I never had a problem with Aubrey after our relationship.
you know, when I'd see her out, you know, always hi, we're always civil. Even with Troy, you know, I'd say hi. I don't even want to comment on it. I just want to say that, you know, what happened on Survivor after I was voted out, the things that were said were very uncalled for, and there's no need for that. Natalo man sa larong Survivor, panalo naman si John sa mga nangyari pag uwi niya sa Pilipinas. Yung manager ni Michelle, si Tita Annabelle, she called Michelle and asked if I wanted to do Captain Barbell or kung may manager ba ako. So she asked if she wanted me to manage her. And sa tingin ko, that's a great opportunity because everyone knows Tita Annabelle is one of the best in showbiz. Ka namang okay naman si John at saka gwapo at matangkad, bruskong-brusko. Pagkatapos pumirma ng kontrata sa bagong management, nagbakasyon sina John at Michelle sa Amerika at sa Macau. Decided to go to the States and we visited friends sa LA, tapos sa Chicago, and then we went to Florida. Kilala bilang isa sa pinakamagaling sa larangan ng pagsasayaw, ang dancing warrior ng Survivor, ang sex bomb dancer na si Ira. Bilang tribe leader ng Sarmayi, simula pa lang, nagpakitang gilas na. Hindi naman ito kinagulat ng kanyang mga kaibigan. Malakas si Ira at saka may potential naman talaga siya maging leader. Kasi sa Sex Bomb din, nung medyo isolated na si Rochelle sa Sex Bomb Girls, si Ira ang tumatay yung leader at kaya naman yun. Nakikita ko naman sa kanya na karapat dapat siyang sundin. Kasi nasa kanya naman ang potensyal ng pagiging leader. At tulad ng ibang celebrity castaways, mas madalas na ring napapanood si Ira sa mga programa ng GMA. Kumanda na kayo dahil magbabalik bayan na ako sa Bayambang, Pangasinan. Yung shows ng GMA na dati pinapangarap ko lang na hindi naman maging regular na kahit once a week, sumasayaw nga ako. Kasi syempre ako love ko talaga yung dancing. So kung mabibigyan talaga ako ng opportunity like sa Party Pilipinas na ngayon, kinukuha ako. Sobrang happy na ako doon. Nasa ika-4 na pwesto sa top 10 most memorable moments sa Survivor Philippines Celebrity Showdown. Ang pagdumi ni Pretty Trisha malapit sa water source ng kanilang kampo. Dahil sa nangyaring ito, maraming nagtaas ng kilay at hindi napigilang mag-react. Siyempre ako ang pasimuno doon na, ay Diyos ko, sabay kami dapat talagang magpupupo doon. Tapos sabi ko, lalayo ako. Tapos unfair naman, siya nandun, pumupo siya sa tabi ng water. So talagang sabi ko, susumpong ko siya. Kaya nabigyan ng magandang representation ang mga bading, especially sa lower classes. Pero ipinagtanggol ni Trisha ang kanyang sarili tungkol sa isyong ito. Dito naman, siguro naman, hindi naman ako pupupo sa kali o saan-saan, di ba? What I mean is like, doon, siguro hindi ko lang na ano yung pupo ko doon kasi nga, nagmamadali or nakalimutan. Pasok naman sa top 3 ang pagbisita sa isla ng loved ones ng castaways. Marami ang naantig sa tagpong ito. Siyempre, yun na yung weakness ko. Yun lang ang weakness ko talaga sa mga game na ganyan. Family, tas anak, yung mga ganyan. Yung mga iba, wala na yan, dead. Sa aming pagbabalik, ang drama sa totoong buhay ni Michelle, Aaron, Elma at Moy matapos sila mapanood sa Survivor Philippines Celebrity Showdown.